Hello po sa lahat. Ayun, ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano po natin ma-change yung ating address sa AdSense or paano po natin i-verify yung address. Kung halimbawa po ay natanggap na po natin yung PIN ng Google AdSense or hindi pa. Ayan, search muna natin. Gumamit po tayo sa Google. www.google.com. Ayan, para i-search po natin kung paano ma-change natin yung address sa ating Google AdSense. Ayan, siyempre magsi-search po tayo. Itanong lang po natin kay Google, how to change address in AdSense. Ayan, enter natin. Pinakauna pong lalabas dyan yung verified by Google na sagot. Yan. Change my delivery name or address in Google AdSense. Nandyan po yung steps. So, mag-sign in daw sa Google AdSense. Tapos, ayan, in the left navigation. Ayan, yan din po yung mga steps dyan. Sundan lang po natin yan. So, bubuksan po natin yung AdSense. So, ano ba yung website ng AdSense? Type lang po natin, mag-add muna tayo ng panibagong tab. Type po natin yung adsense.google.com. Yan, AdSense, ayan, naka-pre-type na po siya. adsense.google.com. Enter natin. Papasok na po yan sa AdSense. Yan po yung home ng Google AdSense. At dahil po tayo ay nakalagin na, yung YouTube channel natin ay nakalagin na. Yung account bali natin sa Google ay nakalagin na. So, di ba? Nakalagin na yung YouTube natin. So, same lang po yung email niyan, yung ating nilalagin. So, pag i-click po natin yung sign in dito sa ating binuksan na Google AdSense, pag-click niyo po yan, hindi na po natin kailangan mag-type pa ng account, email ad at saka add yung password. Diretso na po yan dyan sa ating Google AdSense mismo. Yan, makikita natin agad dyan yung estimated revenue ng ating Google AdSense. Ayan, Google AdSense may warning dyan na your payments are currently on hold because you have not verified your address. Yan po yung gagawin natin. I-verify po natin yung ating address or ating i-check kung tama yung address natin. Yan, may balance po. Ibig sabihin, yan po ay hindi pa natatanggap. Nakalagay dyan, balance. Yan sana ang papasok sa ating account kung verified na po yung ating address. Yan, balikan po natin yung steps. Yung sa sinearch natin kanina, yan sa pangalawang tab. Nag-search po tayo kung paano mag-change ng address or mag-verify. Yan, sundan po natin yung steps. Nandyan po nakalagay. Step number 1. Sign in po. Naka-sign in na tayo. Yung sa step 2, left navigation panel. Tapos puntahan yung payments. Tapos click natin yung manage settings. So sundan lang po natin yan. Balik tayo dun sa binuksan na natin na Google AdSense. Left navigation panel daw. So buksan natin yung Google AdSense. Nasaan ba yung left? Ayan, navigation panel dyan. Ipindutin natin yan. Nandyan po yung home. Nandyan po maraming options dyan. Puntahan natin agad yung sinasabing payments. Doon tayo sa payments. Yan. Pag nabuksan natin yung payments, yan. Yan po yung mukha ng payments. Tapos may warning ulit. Yan. Yung warning kasi wala pa tayong nilagay na payment method. O wala pa tayong nilagay na bank accounts. Ayan. May transactions dyan. Ibig sabihin, napipinding yung sasahurin sana natin. Yan, nakalagay dyan. Meron siyang November, December, sa January. Same amount lang kasi nahuhold lang. At meron din dito,
Ayan, how to get paid. So, syempre maglagay po tayo dyan ng bank accounts. Ayan, dito sa settings, puntahan natin, manage, ayan, manage settings. Yan po yung i-click natin para matingnan natin yung ating address kung tama. Ayan, nandyan po. Makikita natin, payments account, puntahan natin sa pinakababa, nandun po yung address. Ayan. Payment schedule, paid monthly po pag nakaabot po ng $100. Ayan. Tapos country, Philippines, tapos name and address, nandyan na po. Yung totoong pangalan natin, hindi po pangalan ng channel, name at saka address. Halimbawa, kung kailangan po nating palitan yung pangalan at saka address, babaguhin lang po natin yan. I-click lang po natin, mai-edit na po natin yan. Edit natin yung pangalan, yung address, tapos pagkatapos may save po yan. So ngayon wala po akong babaguhin, so wala pong lalabas na i-save. Yan, kasi wala tayong binago. Kaya ganyan lang guys, dyan po i-edit natin yung address natin. Kung gusto nating aayusin yung address or palitan natin yung address para makarating po yung PIN ng Google AdSense. And balik tayo dito sa home, kung saan nandun po yung warning, your payments are currently on hold because you have not verified your address. So paano ba mag-verify ng address? Nandito po sa baba, nandyan po, verify your billing address. Yan o, to do. Verify your billing address. We mailed you a PIN. Ayan, nag-request na po ako. Pangalawang request ko na yata yan. December 4 ulit nung 2020. Kasi hindi pa dumating yung PIN ko. Ayan. Tapos ngayon ay January 6 na. Ayan. Kung titingnan po natin, nakalampas na po siya 1 month. Tapos hindi pa rin nakarating yung PIN. So every month po, pwede po tayong mag-request ulit ng PIN na magpa-deliver ulit kung hindi natin natatanggap. Yan. Ito sana matatanggap natin pag nandyan na yung PIN at meron na po tayong bank details. Ayun. Halimbawa po ay napindot po natin mali. Nakalagay po kasi doon verify tsaka may dismiss. Napindot po natin yung dismiss. Ayun, nawawala siya. So anong gagawin natin? Huwag kayong mag-alala, nandyan lang din po yan. Doon po tayo sa pinakababa. Pindutin po natin yung see more. Ayan, para lalabas ulit yung lahat ng naka-display. Ayan, pag napindot po natin yan, nandito po sa gilid, nandun po yung verify your billing address. Kasi ang dapat pong pindutin natin ay verify, hindi po dismiss. Ayan. Pindutin natin yung verify, magtatanong siya dyan, na i-input natin yung PIN na natanggap natin. Ang kaso nga, hindi pa nga natin natanggap yung PIN. So, ang gagawin natin, request ng PIN ulit. Ayan, magpa-resend tayo ng PIN. Ayun. Pindutin lang natin yan, magsisend ulit siya ng bagong PIN. Magpapadala ulit kasi hindi nga natin natatanggap. Ayan. Tapos niyan, pagdating ng 1 month, wala pa rin, pwede na tayo mag-request na naman ulit. Yan, mag-update po yan. Sasabihin niyang hindi ka na pwede mag-request kasi kaka-request pa lang. So, pwede po tayong mag-request pag after 3 weeks or 1 month. Yan, ganyan lang po pag-request ng address. Yung PIN pala. Mag-request ng PIN para ma-resend ulit kasi hindi nga natin natatanggap. Yan, balik natin sa home. Mag-update yun. Kanina, December 4 yun nakalagay. Yan, walang makikita dyan kasi yung analytics nandun na po sa YouTube mismo. Sa YouTube Studio. Wala na silang pinapakita dito sa AdSense na detalye. Yung kabuuhan lang na matatanggap. Yan, 0-0 yan sa baba. Yan, pag titignan po natin, updated na siya, nakalagay dyan na may ni-request na po tayong January 6. Yan, bago na po yung date. Yung dati December 4, yung last na request. Ngayon January 6 na siya, updated na. So maghihintay na lang tayo na darating na yung ating PIN sa nakalagay natin na address. Ayan, pag napapansin nyo rin, yung
pag napansin nyo, pag nakabukas na kayo ng Google AdSense, yung revenue po dyan na estimated, hindi po siya katugma dun sa ating YouTube Studio. Ayan, tingnan po natin sa ating YouTube Studio, ilan ba yung estimated revenue na matatanggap sana natin mula nang tayo ay na-monetize hanggang sa pizza na ito. Ayan, puntahan po natin yung sa ating dashboard. Ayan, sa dashboard natin, makikita natin yung ating estimated revenue. Ayan, nandyan po sa baba. Ayan, nagkukulay green na po yung aking mga sa analytics ko. Nawala na yung pula-pula. Nagbalik na ulit sa kulay green. Ayan. Estimated revenue, pinapakita po dyan is last 28 days. So, isang buwan lang. I-click po natin yung view more, view all. Yan, makikita po natin dyan, 28 days pa rin yan. So, dito sa taas, palitan natin siya ng year or lifetime. Lifetime lang kasi nasa buong year pa naman. Nag-start po yan na May 29. Nagsimula yung channel ko May 29 hanggang ngayon. Ayan, yan na po yung estimated revenue ko. Yan po yung amount na matatanggap. Kasi yung sa YouTube Studio po ay updated po siya daily. So nakikita po dyan sa gilid, updated po siya real time. So January 6, yung last update niyan is January 5. Daily po siya. So may daily lang po siyang isang araw. Yan o, real time. Nakalagay dyan sa gilid, real time, daily, up to January 5. Ayan. So, yan yung revenue na nasa AdSense. Ibig sabihin, yan po yung pumasok sa December 21. Kasi ito po ang katotohanan yan, guys. Yung revenue po sa YouTube Studio, updated siya daily. Pero yung revenue on Google AdSense, nag-a-update lang po siya monthly. So, every 13th to 15th of the month lang po siya nag-a-update. So, kung titingnan nyo po doon, kung nag-check kayo sa YouTube Studio, ito na yung revenue na matatanggap nyo. Pag nag-check kayo sa Google AdSense, bakit kulang? Bakit hindi nagtugma? Kasi mag-a-update po siya every 13th to 15th of the month. So maghintay tayong, halimbawa, January 6. So maghintay pa tayo ng January 13 to 15 bago mag-a-update yung pumasok na yung nakikita natin na 400. Doon pa lang yun papasok. Kasi yung na-record doon sa Google AdSense na binuksan natin, yun po ay hanggang lang po yun. December 13 or 15 ng 2020. So hindi pa po pasok yung after. Kasi yan po talaga ang nakalagay doon. Ang YouTube Studio, nag-update po siya daily. Yung sa Google AdSense, nag-update po siya once in a month lang. Tapos papasok po yung update around 13th to 15th of the month. Tapos kung ano man yung nakalagay doon sa Google AdSense, yan po yung matatanggap natin sa payout pagdating ng 21st of the month. So yung sahuran sa YouTube ay every 21st of the month. So ngayon, January 6, kung halimbawa ma-activated na po yung ating payment method tsaka yung pin natin na andyan na, tapos mag-update yung Google AdSense kung magkano yung revenue natin in 13th to 15th, by January 21 makakatanggap na ako ng sahod. So ganyan lang, guys. Yung sahuran talaga every 21st of the month. So dapat maabot po natin yung threshold na $100 na revenue. Pag hindi naman natin naabot, halimbawa 80 lang, 90, hindi talaga umabot ng 100, hindi po yan mawawala. Ang mangyari lang, hindi tayo sasahod sa buwan na ito. Maghintay pa tayo ng next month ulit pag umabot na po yung revenue natin na lampas na siya 100 or nakaabot siya ng 100. So ganyan lang, guys. Kailangan natin magpursige kung gusto nating sumahod every month. So kailangan natin yung revenue ma-maintain natin, hindi siya bababa sa $100
para may sahod tayo monthly at happy tayo. Ayan guys, sana naman ay natutunan nyo po itong tutorial kong ito kung paano mag-verify ng address at kung paano mag-change ng address. Ayun guys, shout out nga pala sa lahat ng LGTT members. Nangunguna po, pinaka-latest, Ma'am Jolie Binks, Dama Lilins, Miss King Kai Domingo, GC Blue TV, ayan, Bodik Bruno Tattoo, The World Map of Christine, ayan, Saudi Pinas Vlog, Ma'am Shea Arugay Vlog, Ma'am Nits Dublin, Celian Ray TV, Jinlo Vlog, Ma'am Jinilin Lonyesa, Nick Braganza, Sir Juan Akong, Mami Nuras Vlog, Amy's Adventure Vlog, Sir Gilbert Sim, Augustine Vlog, Mami Bratinilla Brats at Baby Darlas Fun Toys, Ma'am Len Malditas Vlog, Chiki G's Vlog, Jason Tisaluna, LV Vlogs, Brother Leo Rosario, Kuyang Daniel, Consit TV, at syempre ang pinakauna at nag-iisang squad Bivis si Bugay Vlog. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng LGTT members. Ayun guys, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, Learn and Go Tutorials, mag-subscribe na para sa lahat pong videos ko po ay maging updated kayo.